My kingdom is not of this world. Sabi ni Jesus Christ yan kay Pilate. Therefore, you're a king. Para sinabi si Jesus na if my kingdom of this is of this world, di sana pinadala na ng mga, o should I say sana, niligtas na ako ng mga batalyon ng mga sundalo. Pero hindi dito ang aking kaharian, sabi niya. Alam po ba ninyo pag binubulay po ninyo yan, makikita po ninyo yung katotohanan na ang mundong ito ay lilipas. Yung mga hari, yung mga pinuno, yung mga sikat na tao, yung mga tinitingala ng mundo, lilipas lahat. Tingnan po ninyo, si Pilato wala na, si Herodes wala na. Tinitingala sila dati, di ba? Yung mga galing na presidente ng mga iba't ibang bansa, wala na. Lumipas na po silang lahat. Pero si Jesucristo, si Jesus, the same yesterday, today, and forever. At may good news ako sa iyo bilang born-again Christian. Since you belong to Jesus and since we belong to Jesus, forever tayong kasama ni Jesus na maghahari. Walang katapusan. Meron tayong eternal life with Jesus Christ. Kaya minsan tayo nadidisip tayo ng mundo. Minsan parang, bakit sila mayaman? Bakit ako hindi? Hindi ba? Alam niyo po ba ang pinakamalaking sampal o insulto kay Jesus ay yung mainggit tayong mga born again sa mga hindi born again, sa mga hindi mananampalataya. Yun pong malaking sampal o insulto sa Panginoon. Sabi ni Jesus, ikaw ay sa akin, pag-aari kita. Kaya huwag kang mainggit sa mga hindi mananampalataya. Makikita po natin lahat ng yan doon sa nakasulat sa Biblia na sabi niya, at pag siya, yan, si Jesucristo, ay nahayag na, kasama rin naman kayong mahahayag. Kaya sabi niya doon sa preceding words doon, huwag ninyong ituon ang inyong mga isip or mga focus dito sa mundo. Set your minds on things above where Christ is seated. Ayan ang ma-eksakto doon sa talatang yun. Tayo po ay talagang set apart na po tayo. Kaya, ikampante po natin yung ating mga sarili. Meron po tayong hope na hindi kayang basagin ng kahit na anong situation. Yung hope na yan, magmamanifest yan pag nag-umpisa na po yung rapture. Pag na-rapture na tayo, then sunod-sunod na po yon. Kasi pag nag-rapture na po, from the rapture hanggang eternity, hindi na tayo maghihiwa-hiwalay nila Jesus. Magkakasama na po tayong lahat bilang tayong magkakapatid. Alam niyo po ba ang totoong pamilya ay tayo? Tayo. Yung pamilya dito, pagdating sa langit, wala na yan hindi na pamilya yan. Di ba? Pero tayo, forever yung ating pamilya. Okay, meron tayong born again relationship sa Panginoon. Yan ang bagay na dapat sana nating ikinagagalak. Sa halip na magalak tayo sa kung ano-ano mga bagay sa mundo, lagi nating isa sa puso at isa sa isip kung sino tayo sa Panginoong Hesukristo. Tayo ay mga anak na minamahal niya. Tayo ay mga anak na chine-cherish niya. Okay? Yung situation sa mundo, hindi mawawala yan. Iba't iba. Naku, kung papangalanan kong sitwasyon ng bawat Kristiyano, hindi tayo mauubos dito. Hindi tayo matatapos. Pero, in every situation, Jesus is always there. Jesus is always an is. Hindi siya was. Hindi rin siya to be, but is. He's a God. He's a present God. He's a now God. Sabi ni Jesus kay Martha, Martha, naniniwala ka ba na mabubuhay si Lazaro? Yes, Lord. Sa huling araw, mabubuhay siya. Sabi ni Jesus, hindi ba sinabi ko sa iyo, if you are going to believe me, makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos. You will see the power of God. Ibig sabihin, kahit ngayon, bubuhayin ko si Lazaro. Jesus is the God of now. Kaya kung may sitwasyon ka sa pera o kung anumang problema, dalhin mo
sa trono ng Panginoong Hesus at tiyak lahat ng yan magkakaroon ng solusyon. Meron tayong kingdom na hindi sakop ng mundong ito, na hindi nagagalaw, unshakable kingdom ni Jesus at nating mga anak niya. Kaya kung hindi pa kayo subscriber sa ating channel, I invite you to do so. Click the notification bell, share this video, share Jesus, His grace, His love. Thank you po, and Jesus truly loves us all.